Hello mga best! Makatang Hardinera is here for today's vlog. Gagawa tayo ng fermented plant juice, isang uri ng fertilizer kung saan mayaman na mayaman sa nitrogen para sa ating mga green leafy vegetable. Samahan mo ko mga best! Ito nga pala mga bes, yung na-harvest ko ng mga lettuce, medyo matatanda na yan kaya mapapait na yan. Kaya kailangan na natin silang i-harvest. Mga bes, sa halip na itapon ito, gagawin ko na lang itong fermented plant juice. Kasama ng iba pa, katulad ng petsa, yan. Ilang beses ko na rin na-harvestan itong mga petsa na ito, at ito ay matitigas na rin. Yung iba inulam na namin. Kaya naman, sa halip na itapon, gawin na lamang natin itong fertilizer. Nakaya 5 harvest na rin ako nito mga bes. Kaya sulit na rin yan, di ba? Pag more than 1 month na kasi, kailangan na rin talaga. Samahan na rin natin ng ipil-ipil at ng malunggay. Lahat sila available sa garden. Yan mga bes! Ito na sila. Napakadaling gawin itong fermented plant juice. Actually, hindi na natin sila huhugasan. Ang gagawin na lamang natin mga i-chop ito ng maliliit at himay-himayin naman ang mga ipil-ipil at malunggay. Yan, di ba? Ang dami nila. Pero alam niyo pag nagawa ito, konti lang to. O sige, simulan na natin ang paghihimay-himay ng ipil-ipil at ng malunggay. Kailan gagamitin ang FPJ at FFJ? Mga bes, kapag ang tanim mo ay more on green leafy vegetable, gumamit ka ng fermented plant juice. At kapag ang tanim mo naman ay namumunga, gumamit ka ng fermented fruit juice. Iba-iba ang fertilizer na ginagamit natin sa stages ng ating pagpapatubo ng halaman. Paano nga ba gumawa mga bes ng fermented plant juice? Mga bes, napakadali lang. Iligay lahat ng mga nagayat o nahimay ng mga dahon sa loob ng isang container. The bigger, the better. Pagkatapos kailangan timbangin. Ilagay ang molasses, ang ratio natin is 2:1. 2 parts ng dahon sa 1 part ng molasses. Haluing maigi gamit ang kahoy na panghalo o plastic na panghalo. Kung ayaw mahalo, kamayin na yan. Basta gumamit ka ng guantes. Lagyan ng pabigat sa bandang itaas. At huwag kakalimutan, lagyan ng date kung kailan ito ginawa. Huwag masyadong masikip ang pagkakatakip. Nang sa ganon, pumasok pa rin ang hangin kasi kailangan natin ng air circulation para nang sa ganon, gumanda at mapabilis ang ating fermentation. After 1 week, okay na ito. Ilagay sa isang lugar na hindi naaarawan. Ang best place para sa akin, ilalim ng lababo. Good morning mga best! Makatang Hardinera is here. For today's vlog, tayo ay mag-harvest ng ating FPJ or fermented plant juice na ginawa ko noong March 15. Diba? Ano na ba ngayon? April 1 na. So meaning, after 2 weeks, paano malalaman na okay ang ginawa nating fermentation? Number 1, dapat pagbukas natin, ito ay walang amoy na mabaho. Pangalawa, mga best, kunin natin yung ginamit nating tungtungan. Yan. Wala tayong makikitang mga molds na nangingitim sa ibabaw. So, wala naman siya mga molds, mga best. Pero hindi siya masyadong natunaw. Pero okay lang yan, talagang ganyan. O yan, harvest na natin. Gagamit tayo ng salaan mga bes para makuha ang kanyang mga katas. Lahat ng mga dahon at kanyang katas dito natin ilalagay hanggang sa ma-drain out. At ang mabili na lang ay ang mga dahon. Don't worry mga bes, 2 bagay ang pwede niyong gawin sa mga natirang dahon o yung mga dahon na hindi nabulok o hindi natunaw. Ang gagawin natin dyan ay pwede natin ilagay sa compost pit o kaya naman ay pandilig ng halaman. Kasama yung mga dahon-dahon. Yes, ito na yung nakuha kong katas niya. Yan. Ito na yung juice. Ito, hindi yan masasayang kasi ang gagawin ko dyan mga bes ay muli kong ilalagay dito. Yan. O kaya naman ilalagay ko sa balde at gagamitin ko itong pandilig, yung pinaka katas niya. Okay, so i-transfer na natin yan. Lahat ng dahon ay dito natin ilagay sa malaking balde. Dagdagan natin ng tubig ulan. Ayan! At ready na natin itong ipangdilig sa ating mga halaman. Meron na itong extract ng fermented plant juice plus ng mga dahon. O diba? Ang ganda-gandang pagdilig na ito. For sure, nalulusog ang ating mga gulay na green leafy vegetable. Idilig na yan! Paano gamitin ang fermented plant juice? Mga bes, kumuha ka ng 1 hanggang 2 kutsara ng extract na ito at ilagay sa 1 litro ng tubig. Ito ang gagamitin mong pandilig ng iyong mga green leafy vegetables o ng iyong mga seedlings para mapanatiling malulusog at maganda ang kanyang mga dahon. Organic na, healthy pa!
May kaligyan sa pagtatanim at dito siguradong may pagkain. Marami pong salamat!